Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatayin. And then you take over all of our properties and compound. Ayon sa panibagong akusasyon ni Pastor Kibuloy, papatayin di umano siya ng administrasyong ito para agawin ang lahat ng kanyang mga ari-arian at kayamanan. Isa na nga rito ang mga limpak-limpak na gold bars ni Kibuloy na sekreto niyang itinatago na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Bistado na umano ang kanilang mga plano, kaya siya ginigipit ngayon. Isang araw muling nagkita ang matalik ng magkaibigan na sina Pastor Apollo Kibuloy at si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan sabay-sabay silang nagmotorbike. Hindi naman ako nagulat na magkitang magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin. Kaya agad kong tiningnan kung magkano nga ba ito. Ito pala ang Can-Am Spyder RT na nagkakahalaga ng mahigit 31,000 US dollars, mahigit kumulang 1.7 million pesos. At doon ko nalaman na ang sasakyang ito ay isa lamang sa mga lohong sasakyan ni Kibuloy na milyon-milyon ang halaga. Meron pa siyang mga private jet at ang isa ay nagkakahalaga ng 900 million pesos. Belfort 29 private helicopter 350 million pesos, Mercedes-Benz G-Class 16.5 milyon pesos. At maliban sa mga lohong sasakyan na ito, meron din siyang mga ari-arian na bilyon-bilyon ang halaga katulad ng Kingdom, isang indoor arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. At kung matatapos ang proyektong ito, ito na ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Tinatayang 14 billion pesos ang budget sa proyektong ito. Tamayong Prayer Mountain, isang pasyalan na malaparaisong lugar na may 8 hektaryang lapad. Tinatayang 2 billion ang halaga nito. Glory Mountain, isa ding pasyalan na may sukat na 25 hectares. Tinatayang 1.5 billion ang halaga nito. Sunshine Media Network International o SMNI, isang TV station na may estimated net worth na 250 milyon. At bukod sa marami siyang kilalang politiko, ay namibigay din siya ng mga ari-arian, mga sasakyan at nagpapairam din siya ng private jets and helicopter sa mga politiko. Si Pastor Kibuloy ang nagpairam po ng eroplano at helicopter kay Duterte nung panahon ng kampanya. At ayon sa isang report, si Kibuloy ay may estimated net worth na 160 million dollars o mahigit kumulang 8 billion pesos. Ayon pa sa isang testigo, ang nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy marahil ay ganti na po sa mga pinagagawa niya, di ba? So natatandaan ko pa yung sinabi niya na siya daw ang may-ari ng kaluluwa ng sanlibutan. Siya daw ang may-ari ng kaluluwa po natin. Sa aking pananaw at paniniwala, walang sinuman po ang nagmamay-ari ng ating kaluluwa maliban sa Diyos na lumikha po sa atin. Sa hindi naman po kasi Diyos itong si Pastor Kibuloy. Hindi po siya Diyos. Bakit siya? Bakit niya sasabihin? Bakit niya inako na siya ang may-ari ng ating kaluluwa? Hindi naman siya ang lumikha. Kaya posible na itong mga nangyayari sa kanya ay para tapusin na po ng nasa itaas ang kalokohan na pinagagawa niya dito sa lupa. At kung inosente naman siya sa mga patong-patong na reklamo laban sa kanya, bakit hindi niya po ito harapin? Bakit hindi niya ito harapin at patunayan sa publiko na siya ay inosente? Bakit nagtatago siya ngayon? Bakit hindi siya humaharap sa Senado? Kasi habang nagtatago po siya, lalong bumibigat ng bumibigat yung kaso na ipapatong po sa kanya. Kasi sabihin, guilty ka, nagtatago ka, bakit hindi mo patunayan yung sarili mo dito sa Senado na wala ka talagang kasalanan? So ano ang masasabi niyo rito mga kababayan? Isulat ang inyong reaksyon at komento. So lahat ng ginagawa nila ay puro lamang what? Script. Si Marcos Jr. hindi na yun makatulog kapag hindi nakapulburon. Kasi puro kasinungalingan ang lumalabas sa kanilang bunganga, sa kanilang bibig. Wala silang kabusugan. Kaya nga you can imagine na may mga taong ganito na bawat segundo ay ginanakaw nila ang kaba ng bayan. So we have to stop them. Sabi ni Miss Gemini, tuta din si Zubiri. We have to stop them. Kayo lang ang pwedeng magpatigil dito. Kayo na mga matitino, na mga men and women in uniform, religious leaders. So, alam naman to ng mga leaders na yun. Kayo mga members, you know this. Matatalino naman kayo, may sarili kayong pag-iisip. Nakikita nyo naman ang sitwasyon ng ating bayan. So, I'm just waiting. I'm glad na yung mga Muslim brothers and sisters natin, lumalabas kayo at nagsasalita. Ito po ay hindi usapin ng KOJC. Usapin ito ng buong Pilipinas, ng buong
sangkatauhang Pilipino na ninanakawan o pinag-smugglingan at tinatanggalan ng kabuhayan, tinatanggalan ng kinabukasan ng inyong mga anak. Hindi kayo exempted kahit ano ang inyong mga religious belief. Ano to? Manager ng Captain's Peak Resort sa Bohol, umaasang di sila tuluyang ipasara. Ay nako. Walang kwenta. Ano to? Pagtutok sa mga panukala ng kabuhayan, kapaligiran, seguridad, tinalakay sa LIDAC meeting. Okay, basahin na natin to. Nagsagawa ng Legislative Executive Development Advisory Council or LIDAC meeting nitong Martes si Marcos Kuting bangag na bangag. Nilalayon umano ang pulong na i-prioritize ang mga panukalang tumututok sa kabuhayan, protekta sa kapaligiran, at pagpapaigting ng seguridad base kay bangag. Yes, ang ibig sabihin ni Kuting dito, tumutok sa kabuhayan nila sa pakipagsabuatan sa smuggling pulburon. Protektahan ang kapaligiran nila. Okay? Hindi totoo dahil sila ay kasabot din sa mga illegal mining. Unang-unang pasabog yan noong January of 2023. Yeah, I think that was 2023. At pagpapaigting ng seguridad dahil mismo ang mga pulburonic nakasabwat nila katulad ni Sayarot ay binibigyan nila ng seguridad sa pagbibigay ng libreng PSG gamit ang pera ng bayan. So lahat po ng bibitawan ni Marcos Jr. ay wala nang saysay dahil ito ay mga statement ng isang bangag at walang pagmamahal sa bayan kundi pagtatraidor, pagtataksil at pangkikidnap sa mga bata. Sabi ni Kuting, nabanggit na 14 sa 57 priority legislation ng kasalukuyang administrasyon niya ay naipatupad na alin? Naipatupad na ang smuggling. Diyan sa Bureau of Customs, sa agriculture, yan ang ipinapatupad ni Kuting. Talagang gugurgurin lahat kayo, kaya araw-araw ako magsasalta, gugurgurin ang inyong mga kinabukasan sa gobyerno ni Marcos Jr. ang pakipagsabuatan ni Lisa sa extraction. Pagtatanim ng mga kaso, ito yumayabong ang kanilang administrasyon, panggigipit sa mga military men, panggigipit sa mga employees sa panggobyernong institusyon o ahensya. So you have to get up, speak up. Yan. Ito lahat ng bawat mga script ni Kuting, si Lisa po lahat ang may author niyan. So, tingnan na natin to. Ano to? Wala. Japan, Subiri, Gaza, I don't want to talk about that, gera-gera. So, wala na. Alright. Kasi, mga kababayan, okay, tingnan natin. Pag pinatagal si Kuting, after 6 years, ubos na ang pera ng Pilipinas. Ipapamana, daming utang, sabi ni Sam, hindi tatagal yan. Palangga, believe me. Hindi na tatagal yan. Hindi na abutin ng Pasko yan. Hindi, wag nyo nang paabutin ng Pasko. Kung paabutin nyo pa ng Pasko yan, kasalanan nyo na yan. Kung may ligaw na bala, ngayon naman may bangag na bala. Sabi ni Denswell, you know what? Tanim bala, binabalik nila. Diyos ang sandigan ng mga mahirap at inaapi, sabi ni Yoli. Wala nang kinabukasan ng lahat ng Pinoy. Exactly. Tapos ngayon, nagbabadya ang gera ni Kuting sa China. Magiging Ukraine tayo. Kawawa, no? Kaya nga nakausap ko kayo araw-araw, men and women. Alam nyo naman yan, Mas kayo nakakaalam dyan. Kasi nandyan kayo sa gobyerno. Alam ninyo na nasa peligro na ang buhay ninyo, ang buhay ng mga pamilya ninyo, buhay ng inyong mga kapwa Pilipino. Kung papayagan nyo na ibabala kayo ni Lisa dahil gusto lang nila makuha ang mga investment na binibigay sa kanila, yung mga sure investment o yung mga frozen assets nila ni Marcos Jr., din kawawa kayo. Nakipagsubuatan kayo sa demonyo. Zubiri, ever since a political player, sabi ni Bernadette. Oh, yeah. Okay. Cesar Villamin, Miss Marlica, yun yung sinasabi mo noon na bumili ng 32 million machine na tinatayaan lahat ng mga possible combinations. Yes, yun yung expose ko. Tama.
Kay Tulfo, yung sa PCSO. Yan binili ni Robles at ni Liza. Di ba? Exclusive. Para doon sa 90 million na tumaya. Yan. Wala na what, kahit ano pa ang issue sa PCSO. Wala na pong magtitiwala dyan. Kaya dapat isara na yan. Dapat wag na kayong tumaya. Para na lalong isara na ang libro. Isara na natin ang libro ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas. Nasa mga kamay nyo ang pagsasara sa kanilang libro. Tapusin nyo na yan. Beth Nolan, how are you, Palangga? Naka-live ka ngayon. Bangag na rin si Migs. Sila ang tumataya. Diba? Kaluoy man ang Pilipinas, ano? Grabe naman tong kapalaran natin. Kaya sabi ko, Lord, save the Philippines. Grabe. Masahol pa tong Ahas at Kuting administration sa lahat ng mga administrasyong dumaan. Akala natin si Noynoy na ang pinaka-worst na presidente. Pero ito malupit. Pinakabangag. Okay? Palangga, totoo bang ibinenta na ng NAIA? Yes! Di ba? Na-vlog na natin yan, Palangga? Ibinenta na ng mga ayan, isa pa yan. Oh my God. So much. Sabi ni Imelda Legaspi, Miss Marlica, may immunity ba si Ahas kapag inibita sa Senado tungkol sa extraction? Wala. Si Kuting lang ang meron. Si Ahas walang immunity, lalo na kapag high crimes. Kailangan niyang managot. At ang kanyang involvement sa pagdukot sa mga bata ay reklusyon perpetua ang hatol dyan. Okay? Habang buhay na pagkakulong. Hindi ko alam kung ano yung, di man ako abogado, but based on my reading, pwede siya mahatulan ng panghabang buhay. Kung meron ngang gurgur, sabi ko nga, kulang ang buhay ni Lisa. 10, 20, 100 ng kanyang pamilya na nakinabang o kasabwat niya, dapat kasali. At lahat ng mga kaibigan niyang kasabwat nga sa pagdukot ng mga bagets. World records only in the Philippines, sabi ni Kim Kin Yu. Pilipinas, next Sri Lanka. Oo nga. Grabe ito mga mag-asawang walang kabusugan. Isama pa si Tambaluslos. Sabi ni Beth Nolan, si Balitang Hitad, the worst admin. Yes. Ukraine or Pulburon, sabi ni Dens. Well, Pulburon, tsaka gusto ni Marcos yata ang talagang maging both. Dens, yan ang pinila. Yun ang gusto nilang piliin talaga, ni Kuting. Malamang po hindi maaaresto. Hindi yan maaaresto si Pastor. Hindi yan pauhuli. Ang sabi ko sa inyo lalabas siya mga yan, sila, Kong Teves, si General Bantag, yung mga ginipit nila. Ngayon si Pastor, lalabas lahat yung mga yan sooner. Kasi yung mga ginagawa sa kanila, patterned lahat yan ni Marcos Jr. at Lisa. Pagtatanim ng kaso, ilalagay yun sa Interpol, lahat ilalagay. Katulad nitong yung mother na nasa Turkey o nasa Europe na ngayon, di ba? Yung ginawa sa kanya na gusto siyang i-extradite para gurgurin nila. Dahil mayroong maaring may hawak na isang vom, bababa. It's the same thing ang ginawa. Well, sa akin, hindi masyado kasi hindi naman ako Philippine passport. Kaya hindi nila ako pa-extradite. Okay? Nalala nyo yung mga pakalat nila, Marley, kayo extradite na. So, yung mga tanga. Okay? Kasi nagpapaniwala sila sa sa kay mga pakalat ni Lisa Smugs. Yun ang gusto ni Lisa ipa-extradite. Pa-extradite ako, di ba? Wish mo lang. Di ba? Lisa, ikaw ang papanagutin ng bayan. So, katulad ng ginagawa kay Bantag, kay Teves, pare-pareho. Kasi ang author isa lang Liza Mafia. Griselda ng Pilipinas. Masahol pa, di ba? May basa ako kanina yung mga kartel sa Mexico. Sabi ko nga, akala ko pampelikula lang ang mga napapanood ko Meron pa ako dating pinapanood Lisang Lisa.
Imagine mo yung pagkapotot niyan. Pero mga kasabwat niya, mga sindikato, mga mangingitil ng buhay, mga manggugurgur. I can't imagine na may katulad niya. Well, ngayon, may imagine nyo na. Yang hinayupak na yung kordoroy ang pagmumuka. Ibinenta na ang kanyang kipay kay Satanas. Dahil gusto niyang inagawan niya na nga ng trono si Satanas at si Judas. Heidi Layog, paano na ang taong bayan? Yun nga mga kababayan. Paano na kayo? Ako, katuwang ninyo ko. Ayaw na sumigaw, papagod ako alas 5 na ng alas 5 na ng umaga. Gugurgurin nila ako, mga palangga. See? Nag-enjoy pa rin ako sa buhay ko kahit may patong ang ulo ko. Paano kayo? Walang pambiling bigas, walang panggatas si baby, walang opportunities, mga OFW na nalulong sa masamang bisyo ng inyong mga anak dahil dumami ang pulburon. 3-5 na lang ang pulburon, nagmura. Dahil what? Bagsak presyo na nila, Liza yan. Bagsak presyo na nila ni Sayarot. May nakita ba kayo na malaki-laking mga personalidad na nahuli sa pulburon? Hindi. Protektado ni Lisa ang pulboronic manufacturing in the Philippines. Alam yan ng Intel, alam ng ISAP, alam ng AFP, alam ng PNP, pero hindi sila gagalaw ngayon, lalo na kasi ang nagtalaga sa kanila sa chief position ay si Lisa. So, the fact na si Lisa ang boss sila, magkakasabwat sila. So, kawawa kayo. Kawawa ang Pilipinas. I don't know kung kailan kayo kikilos. Basta ako, araw-araw ko silang what? Araw-araw ko silang hindi tatantanan. Dahil sila ay sabi nga ni Attorney Glenn Chong, si Lisa ay national problem. Okay? Ma'am, dapat silang lahat ang i-extradite. Siya din sa itong ginawa, mag-isip ng, ang galing mo. Diba? Magsuot ko nga ng libro. Ayan. Tama. Balik sa bilibid ang pulburon. Parang may breaking news na na-ambush daw si Katapang. Ano yun? Ambush me? Ano nangyari sa kanya? Baka ambush me. We'll see. Kasi kung najuluyan siya, hindi yun ambush me. Kung natuluyan, mukhang hindi no? Baka may pagbibintangan na naman sila kung sino-sino. The God who protected Daniel from the lions is the same God who will our country, the Philippines. Ambush me nga po. Talaga? Tanim ambush, sabi ni Brown na Pinay. Divert issue. Yeah, fake ambush. O see? Na-scan ko lang. So, malamang ganun. Sila na naman yan magkakasabot. Kaya sabi ko, it's speak up day now. So, pag bumalik na mga kabataan, magkumanta tayo, maging peaceful kayo, and God will do the rest. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Walang imposible pag pinagsama-sama ang inyong boses. Kahit pag-aano, katingin ni Liza na hawak niya ang batas, hawak niya, kaya niyang i-twist ang batas, hawak niya ang mga military men. My God, mga major generals, mga respetado, mga naghirap para maarok nyo ang mga posisyon nyo ngayon. Ganun na lang ba kayo, sir? Na magpapasakop sa isang kordoroy at pulboronic na government? It's up to you. Nakakalungkot. Di mananaig ang masama. Hindi talaga mananaig. Ambos pero bulletproof ang sasakyan. Dapat hinagisa na lang ng bulletproof nga. Buhay pa siya. Drama-drama lang yan. Romel Pedrosa, gawa tayo ng list ng mga politiko, senador, kongreso na huwag nang iboto. Papunta tayo dyan, palangga. Papunta tayo dyan. Pero sa ngayon, huwag kayong mapagod like ako, huwag kayong tumigil para matapos na natin sila. General Bantag, sabi ni Sir Lita, mag-ready ka na, baka sa'yo na naman isisi. Iniisip ko yan kanina, sabi ko baka si Bantag na naman pagbibintangan. Yeah, para tayong naisip mga palangga. Death penalty kay Liza Smugs, Lisa As, para mapatalsik na si Bangag sa pwesto, sabi ni Larry Lear. Okay? Madam, may clip ako na sinabi ng attorney ng PCSO na pinirmahan ni BBM ang STL
na tapos sinabi ni Tulfo na pinilit daw ng PCSO kay BBM yon. Sinabi ba ni President, mas marunong pa yung PCSO kaya sa President? Well, walang backbone si Kuting. So, lahat ng kumukumpas nga, si Liza yan. Tsaka si Mel Robles. Kasi nga, bangag, di ba may expose ako na sa inyo na sinabi ni Liza na doon sa harap ng kanyang mga amiga habang nagmumumog sila ng alak, di ba? Na mas mabuting siya na lang daw ang mag-control kay Marcos Jr. kaysa naman sa iba pang mag-control. At ipinangalandakan ni Liza yun sa mga alta-alta at sa mga social climbers na siya na lang daw ang mas mabuti siyang mag-control kay Marcos Jr. So, anong ibig sabihin? Walang respeto si Liza kay Kuting. At si Kuting, hinahayaan naman niya si Liza, babuyin siya at babuyin nilang dalawa ang kaba ng bayan. Kasi nga, sinusuplayan ni Liza si Kuting ng pulburon. Yun lang ang ibigay kay Kuting eh. Diba? Sarap na ng buhay ni Kuting. Sunod-sunuran na siya kay Liza. So, pinagmalaki na yan, mga kababayan, sa kanyang mga amiga, mga fake friends ni Liza, na kaya nandoon lang ay dahil what? Tinitignan yung korduroy niyang muka na walang backbone si Marcos Jr. So, that's from your question, mga palangga, na bakit ganon? Mas powerful pa ba si PCSO kay Marcos Jr. sunod-sunuran? Kapag bangag ka sa pulburon, hindi na tama ang iyong pag-iisip. Di ba scripted nga lahat? Di ba binoljak ni Liza si Marcos Jr. nung in-interview siya ni Sarah Ferguson doon sa Australia na ang sabi sa kanya, pinagpraktisan mo na yan. May trainer ka pa, bangag ka pa rin. Mali pa rin yung sagot mo. See? So yun, mga kababayan kong palangging-ging. Okay. Ginagamit nila ang pera ng bayan para sirain magpakalat ng black propaganda, nag-advertise sila para sirain si Sara, si Pastor, yan, ng mga Duterte. Nakikita niyo pa, babinla ko na eh. Let me know kung may nakita pa kayo. Chino Mirabueno. Senado na ba ang korte ngayon? Sabi ni Tiffany Jules. Chino Mirabueno, yes, let's keep fighting. Di kami papayag sa ginawa nila kay Pastor. Meron sa YouTube upon clicking. So, I tried to not to show their ads sa ating YouTube channel. Hindi natin kailangan ng pera na galing sa pagnanakaw sa bayan na ginagamit nila para sirain ang Duterte at si Pastor. Alright? I hope hindi nyo makita yung ads na yan. But anyway, kung makita nyo man, just nasa inyo naman yan. Alam nyo naman kung ano ang katotohanan. Alam nyo naman kung ano ang ginagawang pambubudol ng gobyerno ito at panggigipit. So, last month pa daw sabi ni Cher, last month pa po yung mga nega ads na yan, Miss Marlica. Dapat naka-favorite para lumabas yung notification sa live mo, sabi ni Kim Yu. Pati PTV, lumalabas sa live, Yes, pati ad ng PTV lumalabas sa live mo. Talaga, kita mo? Kasi yung mga ads na yan, yung mga advertisers, kita mo mga gunggong. Kasi alam nila marami kayo dito, nanonood kayo dito sa akin. So, tina-target nila yung ating mga channel, nagpi-play sila ng ads para makita ninyo, para i-twist ang inyong mga isipan, para wag maniwala. Okay? Pero, alam niyo naman kung sino ang mga sinungaling at hindi nyo paniniwalaan yung mga ads nila. So, just be what? Be smart, be sensitive, at not be pulboronic. Diba? Pag hindi kayo pulboronic, hindi kayo what? Maniniwala sa kanilang mga kasinungalingan. Abolish, Senatong Congressman, sabi ni John Climaco, lahat sila i-abolish. Dapat nga tanggalin na lahat yung mga yan. So, yes, black propaganda na ads sa mga video nyo lumalabas, sabi ni Commander Aguila. Sa amin, yung mga nag-aano sa kanila, yung mga nagbo-balljack. Alright? So, mga kababayan, ano ninyo? Umalis na si Pastor sa Pilipinas. Sino nagsabi? True ba yan? Wala akong nabasang ganyan. So, whatever, wherever, ako nakikita ko na hindi yan magpapa-aresto sa kanila, kay Zubiri at kay Virus. Lalabas lahat yan, yung mga ginigipit nila kapag wala na si Kuting. Dahil nga,
ang punot dulo lang lahat ng itong panggigipit kay Pastor, kay Sara Duterte, sa lahat ay si Lisa Ahas Aranta Marcos. So mga nakaka-follow sa akin, alam nyo yan. Nasa expose ko. Bago pa nila inaresto si Pastor, bago pa nila, inano dyan sa Senado ni Virus, November pa lang, sinabi ko na sa inyo lahat yan. So, ako, hindi talaga ako nag-worry sa mga nangyayari ngayon, but, of course, kailangan gisingin ang inyong mga billions of neurons para mag-speak up, para mawakasan na ang kahayupan ni Lisa at ni Marcos Jr. Focus sila kay Pastor Quiboloy, pero yung mga US Army sa Batanes, dumarami na. Ba't di nila yun binabalita? Sabi ni Jory Severino. Exactly. Okay? Kasi nga, alam nyo na kung anong plano ni Kuting, ibabala kayo sa kanyon. So, doon sa mga men and women, again, men and women in uniform, I'm just waiting. We were just waiting for you. Kung kailan kayo magsasalita. Kung kailan nyo ipagtatanggol ang inyong bayan. Dahil ipapahama kayo ni Lisa at ni Marcos Jr. sa kanilang mga vested interest. Kasabwat nilang smuggling, si Michael Ma, kasabwat nila sa extraction, katulad ni Chua, marami pang iba yan. So wala na talagang pag-asa ang bayan. So si Pastor Quiboloy na dapat ay sa korte, dinadala ang kanyang problema, at itong si Lisa Ahas, dapat ang kinakaray-karay dyan sa Kongreso at Senado para imbestigahan ang lahat ng kanila smuggling business ni Marcos Jr., deadma ang Kongreso at Senado. Kaya kung may kulam kayo, yun na may power kayo, kung ako sa inyo, tinutunaw nyo na dapat yan para matunaw na silang lahat. Alright? Department of Foreign Abduction, DFA, sabi ni Den Scorpion. Yes, kasi nakipagsabuatan sila. So, dapat si Teddy Boy, i-ano nyo nga, boljakin nyo nga yung mga ahensya na yon. Share ninyo yung ating vlog kanina. Well, mga kababayan, may part 2, part 3 pa yan. Developing story yan. Yung tungkol sa pag-abduct ni Lisa sa mga bata. Alright? Ngayon, mga kababayan, tingnan natin to. Ano pang mga balita? Ano bang title natin? Oh, Attorney Glenn Chong. So si Attorney Glenn Chong, mga kababayan, ay hinamon niya na ngayon itong mga kongresista na ito, pakita natin to. Alright. Okay. So naglabas si Attorney Glenn Chong ng letter. Ito. Attorney Glenn. Okay, tingnan natin. Ayan, Attorney Glenn Chong. Sabi ni Attorney Glenn Chong 4 hours ago, itigil na ninyo. At Mr. Speaker, ang demolition job laban kay VP Sara at panggigipit kay Pastor Quiboloy. Ito ang pagtuunan ninyo ng pansin, ang kontsyabahan ni Liza Marcos at Smartmatic para sa kanyang asawa at anak. Last night, I challenged Representatives Garin, Barbers, Pimentel, and Goles. Today, I took in one step farther with this letter. I promise to do this, yes, kasi napag-usapan namin yan. So ito na nga pala yung letter ni Attorney Glenn. Ayan, tinupad niya na at nakarating na sa House of Representative. Ayan, receive yan, di ba? Ayan. March 19, 2024. Ayan, honorable o horrible. Ayan, kay Garin. Ipinadala niya kay Garin. So, ayan po ang letter ni Attorney Glenn. Sabi niya, please find attached sworn statement which I executed on September 11, 2023 to partly explain the alleged reprehensible remarks I made at Liwasang Bonifacio against Ahas, sabi niya, the wife of the proclaimed winner in the presidential elections held May 9, 2022. The moral and legal issue underlying my righteous indignation is a clear public issue which the House of Representatives is duty-bound to act upon. Hence, I am requesting your office to initiate a public congressional inquiry in aid of legislation and or the purpose of filing an impeachment complaint against the husband of Attorney Ahas. If so warranted, you may send your communications, So ano to mga palangga? Ngayon, sasagot ba ang mga kongres? Kasi sabi ni Garin, di ba?
dahil gusto nilang mag-sorry sa Attorney Glenn Chong, dapat daw ilatag natin yung ating mga hinaing, mga problema ng bayan. So today, inilatag ni Attorney Glenn Chong at pinadala mismo sa Congress, nakasisi pa yung mga ulupong, so we'll see kung sasagutin nila. Anong sa tingin ninyo? Sasagutin ba nila? For sure, hindi na sasagutin. So dito natin makikita kung gaano ka walang hiya itong mga kongresista na ito na usapin na patungkol sa kinasasakutan ni Lisa na nakipagsabwatan based nga sa assigned affidavit ni Attorney Glenn Chong, nakipagsabwatan o minanipula ang eleksyon na ito ay importante sa bawat mamamayang Pilipino ay hindi nila pag-aksaya ng panahon at sa halip puputulin nila yung issue about it at doon sila tututok sa sinasabi ni Attorney Glenn Chong na jampalin niya back to back si Lisa dahil sa kanyang ginawa nga na conspirator or pakipagsabwatan sa Smartmatic. Selective ang mga ulupong, sabi ni Cheryl. Gargarin sigarin, sabi ni Almeda Mids. Alright? Sabi ni Bob John, good evening palangga. Maharlika, sabi niya, scripted ang PCSO Lotto hearing sa Senate. Magkakonsabo sila Rafi. Yes, we all know that mga palangga, nabayaran yung mga hayop na yun. Kaya nga lagi tayong, everyday tayo dito mananawagan sa inyo, sa lahat ng gising na kailangan ninyo mag-speak up day. Tapusin na ang ahas at kuting na administration dahil patuloy kayong ilulubog sa kahirapan. So, mga kababayan, ang nakikita natin dito, ano ba mga balita dito? So, mga mainit na balita, tignan nga natin. Okay, may mga mainit bang balita? Okay, we'll see. Okay. Ano pa dito? Balita, si Kuting, March 19, Philippine-US Japan Summit sa White House. So, pupunta na naman dito si Kuting. Sana hindi siya abutin ng April 11. So, hindi natin babasahin yan kasi wala namang kwenta yung mga pakikipag bilateral o trilateral agreement ni Kuting kasi the fact na sila ay pinuno ng mafia, sila ang utak ng kidnapping sa mga kabataan at iba pa, wala na pong kwenta ang lahat ng ginagawa ni Marcos Jr. kasi cover up lang, yan ay mga drama-drama na kunyari, yung mga trilateral eklabush na yan, ang mga travel na yan ay wala na pong saysay hanggat sila ay kasabwat sa smuggling, polboronic at sa abduction ng mga walang kamalay-malay na mga minor de edad. Yan dapat ang hinihear dyan ni virus. Pero hindi nila kakarayin si Lisa dahil nga kasabwat na nila. So DNR gigisahin daw ng Senado dahil sa sitwasyon ng Chocolate Hills at Mount Apo. Tignan natin itong balitang to. Magigisa ang Department of Environmental Natural Resources. Yan, pinsan ni Lisa ang inupo niya dyan, di ba? Ngayon, sa susunod na pagdinig dahil sa nangyaring pagpapatayo ng mga negosyo sa Chocolate Hills at Bohol, sa Bohol at sa Mount Apo, Davao, sabi ni Tulfo Ulol. Si Tulfo na naman to gigisa. Niwala pa ba kay Tulfo na backdoor yan ni Lisa? Tulfo, sana yung 1 bilyon, ha? PCSO, bakit di mo ginigisa ang PCSO? Kasabwat kayo, mafia talaga kayong lahat kayo, mga inayupa kayo. Matatandaan, una naging usap-usapan sa social media ang naging pagpapatayo ng resort sa Chocolate Hills na isang protected area sa deklaradong UNESCO World Heritage Site. Samantala, sa isang press con nitong March 18, sinawalat ni Tulfo na hindi lang Chocolate Hills kundi pati Mount Apo ay tinayuan rin umano ng mga infrastructures ng negosyo. Puro na lang si Tulfo siwalat. Pero wala namang napaparosahan. Dahil tapos siyang pagsiwalat, may backdoor. May usapan, magkano ba Tulfo? Diba? 1 bilyon ang binayad sa'yo ni Lisa o mahigit pa. Dahil pinagtatakpan mo si Robles. Halatang halata na scripted kayo sa PCSO, pangbababoy ang ginagawa ninyo na kesyo dun sa claimant na yon. Ngayon, mga kababayan, balikan natin itong sinasabi ni pangalan nito, ni Tulfo, patungkol nga dito sa sinasabi niya na yung mga nanalo sa loto ay inaatas doon sa claimant.
Okay? So, hinanap natin, mga kababayan, dito sa website, actually dito sa Amerika, ganun din eh. Pag nagtaya ka ng loto, pipirmahan mo ng pangalan mo. At ikaw mag-claim kasi ikaw nanalo. Sabi nga dito, okay, ang paalala ng government, ng PCSO, sabi dito, sign your winning ticket. Pag bumili ka ng lotto ticket, sasignan mo. Whoever holds a winning lotto ticket is considered the winner. So as soon as the lotto results are out and you found out and confirmed that you won, write your name and sign at the back at your ticket. So yung the PCSO requires the name and signature on the ticket for those claiming their prize. Kaya tama yung nag-comment kanina, kasi nungalingan na sinasabi nilang may claimant at kasi malayo, nasa mga probinsya daw yung mga nangataya ng loto, malayo yung opisina ng PCSO, yun po ay kasinungalingan. Paulit-ulit natin sinasabi, walang winner na ibibigay yung kanyang winning ticket sa kay Tarpulano o sa isang claimant na sinasabi ni Robles at inaayunan naman ngayon dyan ni Tulfo at ni Pimentel. Lahat sila. So walang ganon. Kahit isang bansa ka pumunta, you have to sign it. At saka hindi totoo na nanalo ka ng 1,000,000, nanalo ka ng 250,000 o kahit 10,000 na ibibigay mo sa tao, ititiwala mo. Yun po ay kaululan ni Robles sa pakikipagsabwata, ni Tulfo, ni Pimentel, dahil si Lisa Again Marcos ang punot dulo, ang ulo ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. O, ano pa sinasabi dito ng instruction? Okay? Secure your lotto ticket. Huwag na yun. Sabi dito, isusulat mo yung pangalan mo, pipirmahan mo sa likod. Okay. Price amounting to 20,000 up to 10,000 can be claimed at any authorized lotto outlet at the PCSO branch offices. Price from 10,000 pesos 10,000 pesos na may get up to 300 can be claimed at the PCSO branch office in your area at the PCSO main office, second floor. So, malinaw ang instruction ng PCSO na kapag ikaw ay bumili ng ticket sa loto at ikaw ay nanalo, ipipirmahan mo. So, how come na sinasabi na buwa ka ng inang Robles at lahat mga kasabwat at inaayon na naman nila Tulfo, wala silang ginagawa na kunyari nagagalit sila pero chika-chika lang na ang claimant walang pangalan, person A, person B, C, D, E, F, G. That is very Lisa Ahas. Tinitwist ang batas. Kaya nga paulit-ulit, araw-araw, you have to join sa ating Speak Up Day. Babalik ang ating mga prayer warriors. Ang ating mga prayer ralliest warriors para ipagdinig ang boses ng taong bayan, para mawakasan na ang pambubudol ng gobyerno ni Kuting. So tama yung nag-comment kanina, ito ay puro drama lang. PCSO na mismo binali nila yung kanang instruction na permahan, tapos ipadala sa ang magki-claim claimant ay magki-claim hindi yung tunay na nanalo, tapos hindi nila tukoy kung sino yung claimant. Walang pangalan, bogus, hindi naka-register yung nanalo, hindi nakapirma doon sa likod. Okay? Actually, napakadali lang talaga hulihin yan eh. Kasi definitely, kapag nag-claim, kung talagang kahit na bogus yun, kapag nag-claim ka ng ticket mo, dapat may pangalan, may naka-signature doon. Pero ayaw nga ilabas ni Robles at ni Lisa. Ito naman mga gunggong, katulad ni Tulfo at si Pimentel, binababoy din ng taong bayan. Di ba? Naniniwala naman sila. Kunyari, mag-o-oppose na, Mr. Robles, Pero na-backdoor na sila. Kaya nga nakarating sa atin yan, nagaling sa ating informant, na 1 bilyon ang backdoor ni Lisa dyan para hindi panagutin si Robles at si Lisa kasi makakaray ang pangalan ni Lisa. Dahil si Lisa mismo ang nag-utos kay Mel Robles na sama-sama sila maging milyonaryo. Yan yun mga kababayan. So, nasa mga kamay talaga ninyo para wakasan na ang kahayupan ng gobyernong ito. So lahat, paulit-ulit, smuggling, pulburon, pati loto, DENR, illegal mining, pagkor, lahat na lang, BIR, DTI, lahat yan kinakawatan nila.
Kaluoy man ka mo. Oh. Sabi ni Dance Scorpion, Dance, hindi ka na natutulog ah. Pag gising ako, gising ka rin. Sabi ni Dance, si Futol, no credibility na, puro credit bill. Okay? Bill T. Yeah, puro credit. Puro what? Okay? Puro credit kay Lisa. Ang taas ng credit limit niya kay Lisa. Okay? Cash actually. Ano daw? Drug. Okay? Anong nangyayari, Polboron? May nagbangag ba dito ngayon? MNLF, sumuporta na kay Pastor Kibuloy, sabi ni Samuel Lito. Yes, talaga naman. O nga, nabasa ko nga yung palangga. So, ano pa mga balita dito na pinag-uusapan natin? O, yan, DNR, sabi ni Tolpo, gigisahin. O, diyan pala tayo nagsimula, no, yung ating pag-uusap. Okay? Ano pa mga balita? Okay. Ayun, ito na nga, nabalita na yata natin ito. Yung isa pang better. Wow, may isa pang better na namuhunan ng 90 million peso na ito, na pinag-usapan na natin to. So, balikan nga natin itong loto na ito. May isang better, namuhunan ng 90 million pesos, nanalo ng 600 million. May nag-message sa akin, di ba? Iinit daw yung, paano i-imprenta yun, yung papel, yung loto. Paano nila inimprenta yun, yung 90 million? Ang question is, may mga knowledgeable ba dito sa loto? Teka, basahin muna natin. Ibinunyag daw ni Tulfo Ulul sa pagdinig sa Senate Committee on Games and Amusement na may isang individual na nanalo sa loto. Okay, let's forget about that kasi nabalita ko na yan kagabi. Ang question, okay, 90 million pesos na itinaya. 30 million each bawat outlet. At ilang oras inimprenta yung ticket? Di ba mag-iinit yun? Magpapahinga ng konti yung machine, di ba? Rainy, welcome back. Nasa Japan ka na? Nakauwi ka na? Nag-enjoy ka ba sa Pilipinas? Kumusta experience mo sa airport? May mga daga ba? Anyway, so worth 30, ilan yun? You do the math nga, mga palangga. Kung sa 10 pesos ba ang lotto ticket, 10, 20, ilang yun? Ilang papel ang ipiprint out ng machine, ng, betting machine, ilang matatapos ba yon in what? In how many hours? Isang araw lang ba ginawa yung transaction? Like, ano ba ang frequency ng what do you call it, ng bolahan sa atin sa Pilipinas? Ano ang frequency? Every 3 days? Twice a week? Thrice a week? So anyway, yung 90 million na yon o 30 million each sa isang outlet, kailan sinimulan i-imprenta yon? From 7 a.m. hanggang gabi, wala, non-stop? So again, wala na tayong dapat pagdebatihan dito eh. Dahil huling-huli na si Robles, huling-huli na rin si Tulfo. The solution para matapos na sila is what? Kayo, boses ninyo. Boses nyo ang solusyon. Ibinabalik na nila, o nakabalik na actually, ang tanimbala sa Pilipinas, ang pandurukot sa mga laman ng bagahe, ang pagnanakaw, bumabalik na malala pa sa panahon ni Noynoy. Kasi noon si Noynoy, yosi lang ang kanyang addiction. Okay? Pero kay Kuting, bangag, pulburon, alak, lahat. Magkahalo, pag pinaghalo mo ang pulburon, ang lahat ng bisyo, at tinughungan mo ng alak, katulad ni Lisa na ang minumumog ay what? Wine, vodka. Di ba? Anong mangyayari? Wala na, bangag na yung brain cells. Hindi na nga sila nakakatulog eh. Kasi sobra na yung utak nila, bawat segundo kung paano nila maubos yung pera ng bayan. So para makatulog sila, wala nang Diyos sa mga ito, demonyo na ito, kasi wala namang gagawa ng matinong tao sa tulad ng ginagawa ni Marcos Jr., ni Lisa at ang kanilang mga kasabwat. Evil lang po ang pwedeng gumawa na walang kapaguran sa pagnakaw ng kaban ng bayan. Katulad ni Tambaloslos, katulad ni Zaldico, ng mga kongresista, ng mga senador, yung mga sangkot sa pagngawat, yung mga tiwali sa PNP, sa AFP, yung mga matitino, exempted kayo dito. Wala nang katapusan ang tiwali sa Bureau of Customs. Every segundo, kada segundo,
ninanakaw nila ang pera ninyo. So para makatulog sila, nagpabangag-bangag na lang sila ng pulburon. Si Lisa laklak ng alak. Kasi what? Gusto niyang matulog na lang kaagad dahil hindi niya na makayanan, kaya one day puputok na ang ugat niyan sa ulo. Pag pumutok yan, silang dalawa ni Kuting, edi tapos na problema ng bayan. 'Di ba? At least wala na tayong kahirap-hirap. Sa ginagawa nila, alam nyo, like kayo, 'di ba? Pag you think about your life, yung everyday na nangyayari sa buhay nyo, i-recall mo, ano bang nangyayari sa buhay ko? O sa work, ganito, nagtrabaho ko, yung mga anak ko, dadadadada. So parang sinasummarize mo yung buong maghapon mo. 'Di ba? Then you rest, magdasal ka sa Diyos. If you are just a simple person or a human being na may takot sa Diyos o na may pagmamahal sa kapwa mo, may pagmamahal sa bayan mo. Pero sa kay Marcos Jr. at saka kay Lisa at ang mga kasabwat nila, hindi yan nagdadasal yung mga yan. Kahit na mag-acting sila, doon sa Belgium, saan sila pumunta? Germany. 'Di ba? Minute nila yung religious leader doon, nagpadasal-dasal. No. Hindi sila nagdadasal para sa kabutihan. Dahil ang taong mabuti, hindi po kayang magpadukot ng bata, minor de edad, at magpa-gurgur katulad ni Lisa.